Mumula ang mga number 1, RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kinsa ba ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo maminaw kung buot kamo masayod sa tinuod nga mga panghitabo? Kinsa ang angayan ninyong pamation aron mawala ang inyong kalibog? Kapihan sa Dipolog, the original, live over RMN DXDR 981 AM, 94.1 IFM o www.rmndipolog.weebly.com. RMN ang inyong gisaligan sa kanunay, ang istasyon nga nagtugan sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang public affairs program nga balanse, patas ug nagtugan sa matuod nga mga panghitabo sa mga dakbayan sa Dipolog, dapitan ug igon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa nasod. Kapihan sa Dipolog, sa matag adlaw nga Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog. May buntag kini ang Kapihan sa Dipolog. Live kita nga badungog sa RMN DXDR ug IFM o ingon man sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Sa naandan kini ang inyong regular anchor and host sa atong Kapihan sa Dipolog Public Affairs Program, si Edis Pahinti mo makiguban kaninyo, kauban sa mga panelists o guests karong buntaga, sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Atong mga suki nga tigpaminaw, sorry kaayo nga na-delay ang atong broadcast sa atong Kapihan sa Dipolog kay tungod sa brownout sa NGCP. Blackout day kay misnomer din ang brownout ingon ta ang NGCP. So doon ay blackout ang NGCP and thank God nga nabalik ra gyud kita, although later na late kita pero murag doon na tay karyo sa atong istasyon, no? Salamat kayo, mayon taog ang mga sundalo maulahi og abot dili sila punctual haron madugay-dugay ang ato ang Kapihan sa Dipolog. Isa ba? Okay, salamat kayo nga to kay Taxi Lumba kauban nato diri sa ato ang venue sa Sunburst Fried Chicken ground floor, Camila Hotel 1 ning dapan sa Dipolog. Og ingon man si Silbert Dindoyano, hinapunta nga okay na ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com o ingon man dito sa istasyon to dito si Ariel Abog o ingon man si Danny Lod sa ngalan ni Richard Villaronte ang atong station manager. So direct to the point karong butaga kay doon naman tayo mga oras nga nausik pero mga putong salamat nga murag i-adjust ang atong programa karong buntaga. So, hold on to your seats atong mga listeners kay daghan kita mga hiskutanan karong buntaga. Ani atong guest gikan sa COMELEC, si Attorney Tomas Valera, sa PNP si Police Superintendent Devin Seriales. Pero adto una kita ni Edgar alang sa atong mga panginabuhi. Edgar, take it away please. Okay, lang salamat dito. Good morning sa atong mga suking tigaminaw sa RMN Dipolog, sa mga stasyon sa RMN Dipolog, Tatak RMN, o gima sa Good Morning World. Sa ato nga mga listeners, no? Sa ato nga audio streaming lang una kita karon, no? Sa atong doon ay kakulian ang atong full audio video streaming sa internet. Anyways, kung gusto niyo makita, kung gusto niyo nga makita or dungog, i-retrieve lang ninyo pinagi na sa YouTube ang mga edisyon sa Kapihan sa Dipolog. Una itong pasalamatan ng atong video, ang Hotel Camila 1. This Dalan General Luna nitong dakbayan sa Dipolog na may official venue sa panaguban sa Trumanon Kapihan sa Dipolog. Hotel Camila 1, anya kita ni Mutang sa Sunburst Fried Chicken. Ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer na mo pa itong maligya sa inyong mga binuhi nga baboy. Wilson and Elite Chicken Hog Buyer, ipanagiyahan
ni Roel Ferrarin na himutang sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. Janus Marketing, kung doon na diferensya ang inyong mga sakyanan, at ang Janus Marketing. Di panagihan kini ni ABC President Honorable Janus Yu na himutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Di palinasab kita ni kanhi Dipolog City Mayor Roberto Y. Oy o kandidato kini sa pagka-gobernador sa Liligan, Zamboanga del Norte. Nagpalinasab si Honorable Evelyn T. Uy, ang atong incumbent City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog. Ipresab kita ni Dapitan City Mayor Honorable Agapito J. Cardino sa Dakbayan sa Dapitan. Nagpaliusap sa itong trumanon si Mr. Provincial Director Muhammad Disan Adju, no? Sa Provincial Agrarian Reform Officer 2 sa Department of Agrarian Reform ng Himutang Santa Isabel ng atong Dakbayan sa Dipolog. Ang atong Vice Mayor o Presiding Officer sa Sangguniang Panlungsod, Vice Mayor Senin O. Angeles sa Sangguniang Panlungsod Dipolog. Honorable Kini Valong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills Development, Public Service, Tourism, Trade, Commerce, and Industry, City Councilor sa Dipolog. Attorney Donald Juju Napigkit, City Councilor, Trade Assistant Floor Leader, SP Dipolog. Miss Melody Hamora Tulin, Mayoralty Candidate Liberal Party sa Salog, sa Zamboanga del Norte. Nagpalisap ko na itong Everglass and Construction Supply, dealer sa quality glasses and architectural aluminum products. O mudawat sila sa mga roll-up installations. Ang Everglass Construction Supply, nalimutan sa Comelie Building, Bonifacio Corner, Calibo, Dipolog City. Pinagihan ni Mrs. Gina Ondanero Daimil, ang manager. Ang Stephanie's Boutique, nagbaligya sa halapan hanay sa mga RTWs, clothing for men and women, bags, wallets, perfumes, mga gamit sa kabataan, mga blouses, o guban pa. Nahimutang kini sa Gonzales Street, matubangan sa Comelec Office, Dipolog City. Stephanie's Boutique, because your fashion is our passion. Nagpaliusap si Honorable James P. Berdogue, City Councilor, Dipolog City, Chairman sa Committee on Rules, Revision, Ordinances, Public Order and Safety, Chairman Committee on NGO, o Past President sa Press Club. Si Mr. Ronilo Boy Lee, usa ka panelusab sa atong kapihan sa Dipolog, o kani Presidente sab sa Zamboanga del Norte Press Club, Senator sa Philippine JCs, o kanhi Manager sa Saneco. Honorable Ruben Ligurio, Councilor, City of Dipolog, Committee of Good Government, Ethics and Moral Values, panelusab sa kapihan sa Dipolog, o Past President sa Zamboanga del Norte Press Club. Nagpaliusap sa atong panag-uban sa tulungan kapihan sa Dipolog. Nag-turning tire recapping supply, General Luna, dealer sa Diston Tire. Masab, nagpalit na ito ang Gloria D. Dapitan of Fantasyland, the only theme park in Visayas and Mindanao. Gipanagihan ginumala ni Congressman Romeo Nolong G. Halesos, ang Dapitan Aquamarine Park, owned and managed by former Congressman Romeo Nonong Halosos. Masab ang Fantasyland. Nagpaliusap sa atong tulumanon ang atong gobernador sa Laligan, Governor Atty. Rolando Illeves sa Laligan, Zamboanga del Norte. Ang Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University, kanhi Second District Congressman Atty. Roselier Matoy Barinaga, nga panelist usab sa atong kapihan sa Dipolog, o kanhi Presidente sab sa Zamboanga del Norte Press Club. Ang Seafoods House, nga nag-alang sila mian kayo mga seafood sa Dakbayan sa Dipolog, na nimutang sa Barangay Bara o Highway Santa Pilomena ni atong Dakbayan, gipanagiya ginumala ni Atty. Clyde Naong. Ang Dipolog Ross Kinder School, alang na sa mga preschoolers, magsugod ang ilang klase karong Abril 8, nag-enroll na sila alang sa gustong tutorial summer classes diya na sa Ross Kinder School pagdali. Tuan ninyo ang Ross Kinder School. Pagkitayo lang ang nag-iha o nagdumala karon si Engineer Nelson Malusa, kung dili ba si Melanie, no? Metro Shoppers, alang sa galiyang butang sa imong panimalay o negosyo nga barato ang presyo, labi na sa cellphone, high-end cellphone made in India, ang Carbon o Max cellphones. Nga na diya with warranty, NTC approved diya na sa Metro Shoppers. Mga kiniyaw yung masab, nagpaliw ka na to, ang nagladulot ka na to mga plamiang pan o pastries diri sa atong kapihan sa Dipolog, ang Cherubim's Bake Shop sa Dalang General Luna, ipanagiyahan ni Mr. Sean Akailar. Mga kato ng palayos ng tulabanon, kapihan sa Dipolog, live
sa Sunburst Fried Chicken. Dek? Thank you so much, Edgar Saranda, atong panelist, o di stand-in karon siya ni Paul James Hukulan, kay nagdaot na ng papa ni Paul James to as a diwan, kay 12 soon, no, kay ingon ko niya, take care of your father, diwaan, take care of your father, kay we have only one father in this world. You are lucky you have still a father. Okay, so, ang atong duha ka panelist, wala diri karong buntaga, kay busy sa ilang life, si Konsehal Ruben Ligorio o si Mr. Ronilio Boyli. Pero naa dire exclusive na atong ikauban karon ang atong lain nga panelist nga ato pong sponsor at the same time diri sa atong kapihan sa Dipolog, none other than former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and salamat nga nakatingog ta. May butag ito sa itong bisita si Comelec Supervisor, Provincial Supervisor Tony Tomas Valera o ang atong PNP Superintendent si Divin Cereales sa atong mga kawan si Edith o si Edgar. May butag ka natong tanan. Thank you. Thank you so much. O gikan sa ato ang mga guests karong buntaga, atong pangayuan o greetings una ay nato dabu-dabuhan o pangutana si Police Superintendent Divin Cereales sa Philippine National Police. Stand-in po din siya ni Police Superintendent James Buslig Mejia. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Ma'am, daghang salamat. Ngadto sa atong tigpaminaw, sa atong mga kauban sa buhat, maayong buntag kaniyung tanan. Okay, thank you so much. O gikan sa ato ang Commission on Elections nga mao'y gamhanan karong panahona kay election time. Ang ato ang bago diri nga na-assign nga Provincial Election Supervisor si Attorney Tomas Valera. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning also, and good morning sa listeners ng Kapihan. Okay, thank you so much, no. Diretso ta sa atong mga diskutanan karong buntaga kay murag apiki pagpanahon ulahi kay ta nakasugod because of blackout. Ato pangutana una kita diri sa ato ang COMELEC kang Attorney Tomas Valera. Sir, common poster areas unsay mga konsiderasyon ini og asa dapit ni siya mabutang dayon absentee voting sa media o sa doon na ba apil ang OFW ana, doon na ba mga special concerned people ana. Kada lang sangat duha ka puntos. Common posters area, ina-establish yan ng ating mga election officers. So, in fact, ang list of common posters area nila, na-submit na nila in our office. Now, usually, it is located in public places. So, all that the candidates have to do is go sa office ng election officer namin and ask from them where did they establish the common poster area. So, usually, it is in public parks, ang common poster areas. Of course, political parties can also establish their own common poster area by applying with the local election officer in the area that they want to establish the common poster area at a rate of one common poster area per 5,000 voters. So with regards to the local absentee voting in the media, the deadline for submission thereof is March 31, but I was informed that my extension na news daw, pero I have not yet received, no? And I'm not sure kung ano ang extension, whether it is extension ng filing or extension ng voting. So, as of now, ang deadline na hinahawakan namin is March 31. Of course, walang opisina sa March 31, so better submit it sa March 27. But remember, that should be notarized. And sa local absentee voting, ang makaboto lang is ang mabotohan lang pala is ang national candidates and up to party list. So you cannot vote for your governor, your mayor, your congressman. And then sa overseas absentee voting, wala yan sa aming opisina, doon yan sa they conduct it overseas. No, so nakaumpisan sila ng absentee voting in some places in the world, no?
Sa ang military, PNP and other government officials who will have election duties are also included in the local absentee voting. So the same guidelines and deadline sa media also. Follow-up questions kang Attorney Matoy Barinaga, sir? Yes, kining local absentee voting, Panero, they can only vote for senators and party list. Is this correct? Yes, yes, sir. This is true whether you are a policeman or a military and the media. How about the teachers? Yeah, yes, the teachers can also avail of that. But they will only be up to senators and party list. So recently we have, our training for the BI is ongoing, and one of the things that we discuss with them is they can avail of the local absentee voters, but many of them are reluctant because they also want to vote for their local candidates. And in fact, they are also allowed to leave their during elections. They can leave their post, provided only one will leave at a time, and then see to it that maybe within 20-30 minutes makabalik sila. Of course, if na-assign na sila sa talagang malayo, like an island barangay, wala talagang chance yung makaboto yan eh. Kasi magpa-pump vote ka pa. There is no way for you to return. So, but now, since the voting period will be 12 hours, 7 a.m. to 7 p.m., there will be plenty of time for them to leave temporarily their assignments. Yes. Another question, Panero. This, how will you know that they will only vote for senators and party lists? Is there a special kind of ballots that is cut off? Yes, because if you use the same ballots, then it is probability that they might also fill the other candidates. Yes, I suppose so. They will have a special ballot with only the party list and the senators. Yes, thank you for that, because I'm afraid that if the regular ballots that will be given to them, so there is no way of knowing whether they have also cast ballots for the local. No? Thank you. Okay, thank you so much, Attorney Matoy Barinaga. Poster? Yeah. It's poster? Yeah. Follow-up regarding the posters. The 8.5 by 14 inches is considered as a leaflet. Where can this be placed? Are they only to be placed on the common poster areas, or this can be posted anywhere, so long as the owner of the place who we are going to place will consent? In private places, provided there is the consent of the owner. Now, one of the questions that was raised last time was sa public utility vehicles. Now, it is specifically said in the resolution of the commission on campaign, on what is lawful campaign and what is unlawful campaign, that you cannot post your campaign materials, even if they are in legal sizes, in public places that are not common posted areas. And public places, public utility vehicles has been classified as those public places. Okay. So hindi sila pwede. So very good. So at least we know that no motor cab is allowed to place the election propaganda because they are public utilities. Okay. And then how about this the small one, no? the 8.5 by 14. The common areas are the posters which calls for 2 by 3 feet. So these are the posters that should be placed in the common areas. Is this correct? Yes, it will not also prevent you to put yung mga decals mo dyan sa poster area, so long as hindi mag-exceed na sa 2 by 3 na yan. Yes. Pero you cannot place the 2 feet by 3 feet on any places except on the common poster areas. I believe you can put them in your residences also. We can. To do that. But you cannot put streamers na. Yes, streamers or residence mo pwede yung 2 by 3 na yan. Private places, again, with the consent of the owner. The owner. Okay, thank you.
Okay, thank you so much. About the, sir, yung kanina we discussed earlier before we go on air, about the clustering of precincts. Paano yan ang pag-cluster ninyo? Is it posted in the schools where the election will be held, or is it posted only in your respective COMELEC offices so that the voters themselves, they can check for themselves kung saan na silang cluster na belong, saan na yung mga pangalan nila? Actually, it is available online. And kung wala kayong access online, you can go sa offices namin. Kaya as of now, na-post na ang copy ng list of voters sa either sa offices namin or sa bulletin board ng local government official, local government unit. Yeah, but how about yung walang online, really available yung online services? Like in the barangays, kasi wala silang online services. So they will definitely go to the respective COMELEC offices to Yes, check. yes. They have to go there. If they want, my advice is they should go and check. Siguro thank you so no? much. The candidates or the party itself is responsible enough to ask for a copy from the concerned COMELEC in order that they will be informed, no? Okay. My question is this, Panyero. If it is online, it means that it's official. Because I understand that the COMELEC also have also an online list of voters. So, for instance, if I would like to look where precinct I'm going to vote, so I can get it from the online. Now, comes election time, I will show it to them. But it happens that my name, as far as their record is concerned, is not there. Which will prevail? Those that is posted on the online or one that is on the record? Because this will create confusion. Burying aside insinuations, no? But sometimes it happens either inadvertently or intentionally, no? Where your name will not appear. Although on the online, your name is there. Now, in case of this conflict, it will prevail. So that the teacher or the chairman should know how to answer for it, no? Actually, it is the same database ang source niyan yung online. It also came from ASIR. Now, but as of now, meron kaming COMELEC resolutions which ordered the election officers to manually cross out the names of the voters who have died after na nasubmit na yung original list last December, in those who are transferees that we are only receiving now their notice of transfer from the mail because na-delay yan, hindi nakasama sa last December na submission. So that is why I am advising na yung mga botante talagang pumunta sa opisina kaya makikita nila talaga doon yung manually cross out. In fact, yung manually cross out na yan is not even available sa provincial office namin. Doon yan talaga available na makita mo sa opisina ng election officer. In that, ang manually cross out na yan, that will be also copied sa election day certified voters list. Now, ang basis na ngayon na pabubutuhin ka, yung naroon na mag-appear talaga sa elections, EDCBL, Election Day Certified Voters List. In fact, hindi na kami magpaparnish ng Book of Voters sa aming mga BI. So, the only basis talaga yung EDCBL mo, saka yung PCBL. So, that is why I am advising really now na talagang tingnan yung nasa opisina ng election officer. Just for information, and I would like also to be educated, yung CTBL, what does it mean? Ganito yan. Yung PCBL, but that is what we call Posted Certified Voters List. That the printing of that will be done locally. And dalawang kopya yan. Yung isang kopya, that on election day, nakapost yan sa labas. The other copy will be inside. Now, yung ADCBL, this is what we call Election Day Computerized Voters List. Doon nire-record talaga na nagboto ka. That is where you are going to sign. And used to be, that is where you are going to tambak. But na wala nang magtatambak, so magsasign ka na lang ng pangalan mo doon. That will also be the basis for cleansing up our list later for those who have failed to vote twice in the two preceding elections.
yung EDCBL na yan. Another question. Yes, sir. Go ahead. Sometimes you are a registered voter of that precinct, but sometimes your name does not appear. But then you have your ID, election Voter's ID. voter's ID. Will the chairman allow the person to vote because he has an ID, but inadvertently probably his name was not included? Hindi na talaga makaboto yan pag wala doon sa EDCBL. Kasi it might be that, instances na nangyayari yan, na ano pala siya, na archive yung record niya because he failed to vote twice. Tapos nagpakita na ngayon, hindi niya na alam na na-archive ng record siya. It has happened before. That is why, ang advice ko is, ngayon palang tingnan, para pagdating ng election day, wala ka ng problema na wala pala yung pangalan ko. Kasi, you know what happened to me nung election officer pa ko. Nangyari rin sa akin. Ang ginawa, merong the same na pangalan, junior, senior. Yung isa namatay. Ang ginawa ko, kinancel ko yung, kala ko yung matandang namatay, yung senior eh. It turned out pala yung junior ang namatay. So, that is why, ina-advise ko na as early as now, tingnan nila yung pangalan nila. Especially sa mga sa mga places that there are many registered voters. Yung mga, kasi yung iba naman, nasa malayong barangay, talagang walang time na pumunta, no? Only on the election day itself, makikita nila yung pangalan nila doon sa barangay. Kasi dati nung manual pa, nung ginagamit pa natin yung, dapat namang, meron namang rule yan sa Omnibus Election Code na i-post doon sa barangay talaga. So, I've been telling the COMELEC na ibalik yung ganyang sistema because the law provides so. But ang problema ngayon, dati kasi, booklet yan eh. Pag pinost mo yan doon sa tatalian ng teachers yan, usually walang kumukuha niyan. Ang problema ngayon, print out tayo. Pag pinost mo yan doon, after a while, unti-unting nagkakalaglag. So, ang posting ngayon doon na lang sa munisipyo. Either sa bulletin board ng munisipyo or sa bulletin board just outside sa opisina namin. Okay. Thank you. Yes, sir. Okay. Edgar, simpagutana, please. Follow-up lang to, sir. How about in the case of new voters na hindi pa nakatanggap ng ID at saka mangyayari na wala rin yung pangalan nila doon during the voting day? With regards sa ID, kasi kami magdi-distribute kami ng voters information sheet, no? VIIS, no? So, we have been ordered na if available na yung ID, ipapadala kasama sa pag-distribute ng VIIS namin yan. If available yung ID. Kung nariyan na. Kung wala pa, ang matatanggap niya yung VIIS na lang. Kasi hindi naman lahat na print ang ID. So, as of now, hindi ko masabi talaga kung gaano karami ang may ID. So, it depends kasi sa availability ng budget eh. Although it is there in the law, but hindi na budgetan. So, not everybody can receive the ID. Now, if you are a new registered voter, with more reason you should really see the list. Before the election day. Before the election. Madami akong nadala doon sa COMELEC talaga. Dahil wala yung pangalan nila doon sa list, sa booklet, wala rin silang ID, pero na-registered sila, hindi pa nakatanggap ng ID. At saka wala yung misplace o ano ba yung pangalan. Basta naka-register sila and nasama sila sa hearing, and of course, I presume na dapat masama sa hearing so long as walang opposition, makaboto yan. Maski na walang ID. Yeah, it is possible, Panero, that your name may not appear in the book of voters, neither on the list. However, because you are a new registrant or a transferee, there is an inclusion order. Will the inclusion order from the court, which you are going to bring duly certified, prevails over your non-inclusion of your name? Day, kung may order na nagaling sa korte na i-include ka talaga,
the teachers will have allowed to, will allow you to vote, and at the same time, ilalagay yan sa minutes na on this day nakatanggap kami ng court order. Yes. We would appreciate very much, Panero, because we are very glad that you've been assigned, no? And you are at least forward-looking and open-minded. That the BEI is going to man all of this, will have this kind of understanding, no? Several situations should be given to them, what action they are going to take. For instance, in this case, your name does not appear, but because there is an inclusion, and then we are bringing a certified copy of the court, so at least, which you have properly said, they should be allowed to vote, no? So we hope that the BI, especially the chairman, In fact, should that also is be a well very informed. old procedure ever since siguro nagkaroon tayo ng elections. Yun ang procedure talaga even on election day. Pag may court order talaga, boto talaga yan. But our sad experience that even these things are always being repeated, sometimes there is a It's little lapse good on the part of the people. that you brought it up, no? So that the BEI will know in advance. Okay. So we'll tie up with the PNP because we have Police Superintendent Diven Serialis also with us here. We'll talk about election watch list in our province in the presence of our COMELEC supervisor also. So may we know, sir, if in English na noon. Kaya di man kung kasabot mo, binisaya si Attorney Thomas Valera. So, si Police Superintendent Diven Serialis. Pwede na ito masayran kung doon na ba tayo watch list diring ang mga lugar sa ato ang probinsya. Then, o doon naman galing na simbako lang sa kada mga lugar o katong naba na siya kategorya unsay tawag ninyo anang mga categories for the information of everybody kay kinahanglan nga hapsay o malinawon gayud unta ang ato ang eleksyon pohon. Okay, kung tingali, dili, kaning tingali, ato sang ipaklaro ni Superintendent, no? Nga, unsa may diferensya, hotspot and watch list. Nabay hotspots or watch list? How do you call it? Daghang salamat. Ang tinuod, nagamit ang hotspot before. As of this time, at 2013 election, wala na mo gamit ang hotspot. Ang atong gigamit karon is election watch list areas. So far sa Zamboanga del Norte, doon na tayo mga lugar i-classify. Dili ni siya i-classify probable. Dili pa ni siya ni-qualify as watch list areas kung dili probable pa lang. Okay? So, doon na tayo category 1. Doon na siya kagalingang parameters katong doon na mga insidente sa mga election-related incidents for the last 2 elections. Katong mga lugar. Next is katong mga karong panahon na karong tuiga o doon na mga election-related incidents, katong mga intense rivalry sa election, daghan pa siya. So far, doon na tayo category 2, ang Tripolis Bay area. Kini siya na hitungod usab sa presence of armed group. Di magnato ikalimod nga doon na tayo mga armed group ng mga lugar. So kasi pa ito ang Baligian, Siokon, Sirawai o Cebuco. Pero dili po sa category 1, merely on intense rivalry, ni kasi pa itag siyam ka lugar, usa ka syudad o 8 ka munisipyo, Usidalman, Osmeña, Dapitan, Sindangan, Gudod, Salog, Katipunan, Rojas ug Siayan. Mao ning mga lugar ang among gihatag report ngadto sa region. Probable under category 1 for probable watch list areas. Okay, so thank you so much. Kanini coordinate mo sa COMELEC, no? Ang COMELEC mismo mo confirm ani niya nga mao niya based on your kanang recommendation. Yes. Okay, at ta sa then mangutana ta sa COMELEC if naka-receive na ba sila ini ang lists, probable listings, no, sa watch list sa ato ang province. Na-take up na namin yan nung when we had the regional command conference pa. And then when we have our provincial command conference also, that's been taken up. In fact, last Monday, I went to Double SB only. Hindi ako nakapunta sa Cebuco. So, pero I don't know, nung
I found the place peaceful, but yun lang, I think there were 12 policemen who accompanied me as security in going to that place. And sa Iloilo naman, Region 6, hindi naman ako nagkakaroon ng ganyang karaming mga security. In fact, wala naman akong security na nire-request during election. Kung nagparila yung PNP ng security o yung army, fine with me. Kung wala rin. I just travel on my own. But there I was really advised na dapat may security talaga. So, nakita ko ang lugar. Magandang lugar actually. Very nice to. Forested pa. Although may mga nakita ako doon na mayroong nagkakaingin sa forested area. So, pero hindi pa natatapos yung paggawa ng karsada doon. Maybe pagkatapos ng eleksyon, baka matapos na yung karsada doon. Okay, so thank you so much. Attorney Matoy? Yeah, yes. Katong category 2, may kanang dunay armed group, citing of armed group. Yes, sir. Yes, sir. Okay. O kaning armed group, duha man ni ka category. Authorized armed group and unauthorized armed group. Which armed group man ang citing? Actually, mao ni siya, sir, agatong mga loose command. Wala naman tayo secessionist group karong panahon na tungod kay doon na may agreement ang MNLF, MILF sa government, so wala na to siyang secessionist group. Ang ato lang katong mga loose command. Extortion, kidnapping, maunto ilang trabaho good. So, classified na sila karon as common criminals. Sila nga grupo ang atong gimin when we say armed group. So they belong to the unauthorized armed group. No? Yes, sir. Kaya ang authorized armed group is not involved in politics, di ba? Yes, sir. Yes, sir. So, what are you doing with this, with regards to this unauthorized armed group? Kaya ba ninyong makontrol ito? Baka magamit ito sa election? We are doing monitoring, standby yung puwersa natin sa Triple SB area. As of this time, doon ay advise ang Philippine government na huwag na muna tayo mag-run after those members of the MNLF or MILF kasi baka masira naman yung agreement. What we are going to do is, katong mga commander nila na may mga warrant of arrest, ibigay namin yun sa kanilang panel ng MILF, sila ang mag-impose ng pag-serve ng warrant of arrest. Yeah, because the danger there is that baka merong mga politiko na sympathetic to them, gagamitin sila for the election period. Especially so, those unauthorized armed group, quote-unquote, sabi ni Atty. Matoy, na operating within their localities. Yes, we already have foreseen such scenario. Kaya andun yung alert karon ang atong mga kapulisan o atong mga army sa Triple SB area. Okay, red alert. Not necessarily red alert. Alert lang sila. Okay, so alert, Okay. daily react. Okay, So, Atty. Matoy. My question, my question is this. Pag butang na to nga category 1, okay? And then you confirm the category 1. Unsa man dahil action atong buhaton sa inyong opisina? Magpadala ba mga grupo ng police in order to man them, or as usual lang kapot nga the usual police men who are in that area mora pa gatong gamiton? Actually, sir, we can recommend to the election officers na ibutang sa election control ang mong area kung doon ay panginahanglan. Okay. So we have to be very clear on this nga even if it is category 1 or category 2, the police force cannot at its own initiative make some move unless there is an order from the COMELEC, because Yes, sir. The security, no, or the uniform group are under COMELEC, are deputized by the government, by the COMELEC. Therefore, would it be safe for me, say, lakaw ko ana, dayon, nakita na ko mga pulis, nganong yaman mo, category 1 me. Can I ask whether there is an order from the COMELEC nga you are going to deputize because of category 1? We are asking this guy, this may happen, no? Anytime it may come, no problem because we trust the police, we trust the COMELEC, but sometimes some events happens so fast that without our knowledge, so as a precaution. Actually, sir, no amount of category will hamper and destroy the rights of the citizen. Kahit na ano pang category yan, kahit ano pang watch list yan,
the human rights of every citizen must prevail still. Ma-prevail pagyapon. So walay mawala sa tanan. Walay dugang right mabutang sa mua para ma-curtail ang unsa may freedom nga gi-enjoy ng civilian. Because I have no question with the police and the COMELEC. We trust them. Pero, this is election. And some people would like to manipulate, no? Would like to gamiton diraw natong usahay natong mga pulis ka inosente. So, as a prevention for their protection and for the protection of everybody, na the instruction should be quite clear to them, no? From the COMELEC. Oh, thank you. Okay, thank you so much, Superintendent Sirialis o si Attorney Matoy. Tabo ko dire sa COMELEC. Election controlled places, no? Accordingly dire sa PNP, sir. How do you do it? If it is an election controlled area already, and merong query if it is true that there are requests in your office as of this time to transfer the holding of an election in a particular place towards another place within the locality. Meron na ba, sir? Because Actually, of ang certain other request is the request from the Philippine National Police dahil kulang ang tao nila. So, and ang may political party din with that request, naghingi na rin sila ng transfer. Now, I think one of the things that was brought up is ang situation sa Cebuco, because in Cebuco, yung parang na-compromise ang list of voters namin dyan because nagdagdag ng hindi sila nagkaroon ng cancellation ng fail to vote twice sa dalawang preceding election. So marami ang lumalabas na registered voters. Pero kung titingnan mo, kaunti lang talaga ang bumoboto. During the 2010 election, dalawang election ng 2010, 14,000 and 15,000 lang ang bumoto dyan sa Cebuco. So, the whole province, sila yung pinakamababa ang turnout. Ang problema dyan, hindi nagkaroon ng cancellation ng fail to vote twice because naransak yung opisina namin twice. So, walang records ng wala. Kasi yung basis natin, as I said, yung EBCBL ba, nawala yun sa opisina. So, hindi sila nagkaroon ng cancellation. And then, hindi rin nagkakaroon ng cancellation dyan ng namatay because wala raw certification na dumarating from the local civil register. So, I do not know kung anong nangyayari sa mga patay doon. Baka hindi nire-report sa local civil register. That is why yung so-called local civil register walang record. So, yun ang isa sa mga request nila to better manage the election there. But, yun sana ang pakay ko nung Monday to see for myself ang Cebuco, kaya lang wala talagang panahon na. So, doon lang talaga kami sa Siocon, Sirawai, and Baligyan nakapunta. Now, sa Sirawai, may request din. Ang problema, yung nire-request ng barangay, talagang marami ang butante. Sa poblasyon, Sirawai yun? Hindi, yung guban ata yun, nailipat. Marami ang butante. So, tingin ko, parang mahihirapan siguro maski na gano. So, ang nire-request niya yun lang is lagyan siguro ng maraming Philippine Army sa lugar para ma-secure ang lugar. So we'll go back a little to Cebuco before the question of Edgar. If I may, Gar, are you considering, when worst comes to worst, scenario, are you considering a failure of election in Cebuco because of this threatening peace and order condition? Hindi mo naman natin masabi na failure of election. Kasi ang failure of election, yun walang talagang election na nangyari. No, kung maliit lang ang turnout, that is not a ground to declare failure of election. Kasi option naman yan ng tao kung hindi siya bumoto eh. So, magkaroon na ng failure of election kung walang election talaga, or nagkaroon man ng election, it was a sham na yung mga tao pinapunta sa under the point of a gun, or yung
mga results ng election, minanufacture. Yun, makasabi tayo na may failure of elections. Now, with regards sa COMELEC control, we can only have the place under COMELEC control kung mag-deteriorate na yung peace and order situation or yung local government mismo na yung local officials, yun na nagtotolerate na mag-deteriorate ang ano. In which case, magte-take over ang COMELEC yan. Yung election officer namin, yun yung magiging mayor ng lugar. Siya yung magiging station commander also ng police. So which is something that we are reluctant talaga to impose because yung election officer namin, hindi naman trained yan as mayor, hindi naman trained yan as police. So as much as possible, hindi kami magde-declare ng COMELEC control unless na talagang nag-deteriorate na ang situation. Because in the past, maraming nung hindi pa PNP ba yung police, maski sino na i-appoint lang ng mayor, so yung siyempre usually yung police hindi mga right now na professional na yung police. In fact, merong educational requirement na bago ka maka-police, mas yung ordinaryong standby, pwede yan maging presidente ng Pilipinas, pero hindi pwedeng maging police. Correct. So, nung hindi pa PNP, marami ang dinideclare na COMELEC control. Ang ginagawa dyan is yung mga police, talagang tinitake out yan, walang duty yan sila, magti-take over ang Philippine Constabulary because ang Philippine Constabulary dati ang nationwide eh. So, ngayon, usually, kung ang local police merong suspicion na engaging sa partisan political activity, pwede naman, tinatransfer lang sa kabilang munisipyo, sa other munisipyo. Noong araw, hindi mo magawa yun dahil yung pulis talaga, kung saan naka-istasyon na bayan, doon lang talaga. I was asking that question, sir, because based on you said earlier na twice na naransak yung COMELEC office doon sa Cebuco. Baka yung mga list of voters ninyo, hindi na magkakuan yun. Marami na mga complaints, saka it will also emanate trouble out of it. So, yun na yun ang actually ang isang ano namin, merong request ako sa Manila na talagang pag-send ng team to tingnan talaga yung ano, yung listahan. Ang problema pa namin diyan, marami ring mga hindi nakapag-validate diyan. So, but since sa validation na tayo, I would like to announce na after the elections, beginning July, I think, magre-resume kami ng validation and because there is a new law now which says na ang records mo i-archive na kung hindi ka magpa-validate. So this time, nationwide, talagang ma-check na namin talaga yung mga thumbprints mo, yung biometrics mo. Kung magkatugma. O, kung magkatugma. So, and then after that, we can only guarantee na wala na talagang double registrants. In fact, sa aming system, yung tinatawag namin automatic finger identification system, mayroong mga list yan ng mga double registrants na nationwide na pinadala and winid out na yan ng mga election officer namin. In fact, dito ang nakita ko doon sa lista, yung pinakamaraming double registrant was yung Siraway. Pero na-list na yan. But ang problema lang, kung wala ka doon sa, hindi ka nakapag-biometrics, hindi ka masasama doon. But comes next July, meron ng law. Unfortunately, hindi nakaabot sa eleksyon na ito na pag wala kang biometrics, archive na yung records mo. Okay, thank you so much, sir. Question coming from Edgar Soronda. Thank you, Judith. Sir, a week from now, magsimula na yung campaign period for local candidates. Are we providing securities for these local candidates who will be campaigning in Parplang or areas in identified na medyo peligroso? Or upon request pa yung security? Yeah, they will have to file a request sa provincial Joint Peace and Order. Mahabang acronym kasi yan eh. Control Center. Magpa-file sila dyan.
So, hindi lahat kayang bigyan natin ng pulis. So, ang advice yan, merong na kumuha ng VIP security. So, ang hindi ko alam kung meron ditong na-accredit sa, meron bang na-accredit dito sa, walang na-accredit dito sa Buanga del Norte. But they can get from other places. Kasi iba yung VIP security na tinatawag na yan. Ato explain ni Superintendent David Serialis kung doon na ba VIP security Yes, agency okay. na accredited dire. Doon na tayo mga security agency diri sa TUA, pero para sa purpose ng security person, VIP security, wala. Separate ang iyang training, separate ang iyang license. Kasi more on, kanang VIP security talaga. As a matter of fact, hindi lahat ng pulis nakapag-train ng ganon. So, VIP security, police ra gyapon ni. No sir, security agency, civilian. More about, I think that's dangerous. Putting that in civilian. What I know, the government should be the one to make it. Government. Sa ibang lugar, no, doon ay security, dili police, but they have this special. So, ang kamayana, if I have one security, si Edith may another security, kontra mi sa politika, makita mi, dili mo pinusilay. Instead, buwagon. Now, that's the purpose of that. Kaya pagkakaroon God, doon na siya pulis, laing lugar, doon ako pulis, laing lugar. Pag-away na mo, ang pulis mo pinusilay, which is not good. If this happened to, there is a story, si Frank Sinatra bitaw, he has a bodyguard, no? He has security. Palainom man to, pag sunod niya sa bar, kita siya away. Pag-away niya na, ikuha din sa security, he was frisked out, no? Pumutya niya, sama ka, ako kang bodyguard, pusila to. That's not our job. Our job is to secure you. Ano banta, no? Nasa atong lahi mo naman, pinusilay mo na itong mga gwardya. So I hope nga wala sana, di na sana na gamiton. Ang akong kwan unta nga, og pwede ni sa atong panyero og ni superintendent, nga og ang politiko mangayo og security o police, he should be in uniform. Dili camouflage. Kanang uniform bitaw ordinary, even sa checkpoint, no? In the checkpoint, they should not use camouflage. Kanang yung sa police yun. Kaya mag-camouflage ko kawa kakiblog, military ba na, police ba, kapgo ba, iskaa ba, no? Di ba tagalaing forces mo na doon na kidnap, doon na pinusilay, because we cannot identify. I myself, halos wala na ako ang sa Dipolog, pero mag-camouflage, hindi na ko kaila. So, pero police nyo siya, then we have may balang yun na to. So, we do hope that even in the checkpoint, they should only wear ang police uniform because they are the one that is being deputized. It's not the military, kaya military tagon raman, di ba? So, if we can have the assurance of our two very gentle and very good people, no? I think we can lessen the political conflict sa Dipolog and sa Buanga del Norte. Ganito kasi yung apprehension ng PNP sa kadami-dami ng mga kandidato karon. Kung lahat sila bibigyan namin ng pulis, mas lalong mangangailangan at masusure tayo sa pulis. As of this time, meron tayong 277 voting places na ni-request natin na iha-handle ng AAP. As of this time, pag babawasin pa natin yung ibang mga pulis, ilagay natin sa lahat ng mga candidates, palagay ko mauubusan tayo. That is why we are requesting, as long as possible, they will be using these private security agencies. Okay. Ngano mga mag-security ng mga politiko, mga kandidato? They are running because they are loved by the people. So nobody is going to hurt them. Then make ang security, then dakang pag yung kayo, one batalyon. At least, usap pwede na tingali. Ako security, ako orsawa. Secure ba na si mga asawa? Bitaw, no? I mean, that is the essence of democracy. You are elected because the people likes you. The people loves you, nobody is going to hurt you. Nagkaroon, magkuha kang batalyon sa ito pa, you're not elected by the people because you are afraid of your shadow. Except for politicians who are under threat. Na-request? As of this time, kailangan muna na dunay validation check from the PNP para mabigyan sila ng security. Okay, on the part of the COMELEC, sir. Kasi actually, originally, hindi lahat nga ng kandidato ang mabigyan ng pulis.
Because actually, ang request na yan na kailangan ng VIP security came from the PNP. Na kaya ang reason dyan is kulang talaga yung police nationwide. So, comes election day, in fact, ngayon nung last kami na nag-command conference, dinitalye na kung ilan yung all over province-wide kulang yung police na mag-secure ng polling places. So, yan ang purpose ng VIP security. Now, ang downside niyan is some of those that will be trained as VIP security, baka guns din nung kandidato. Yun ang downside niyan. That is why very strict ang training niyan. So, may training time na yan. So, ang mga security agency, reluctant din na mag-invest yan. Dahil una, may training sila. And then, yung VIP security na yan, every 3 years lang nila mapakinabangan. Bibili pa sila ng firearms para dyan. So, that is the reason why you cannot find that in many places in the country na merong na-accredit na ganyan. But I think with that, kasi naumpisahan na yan, I think next election, ganoon na rin ang magiging trend siguro. So, little by little, magkakaroon na yan ng mga VIP security in several places in the country. In fact, sa Western Visayas, 2 lang ata ang na-accredit doon eh. Nung umalis ako doon nung when I left. And then binilang na namin kung ilan ang, kasi weeks man ang mag-training dyan. 3 linggo yung continuous training nila dyan eh. So, binilang na, talagang hindi maski ang VIP security, kulang na talaga yung tao nilang ma-provide. Kung magkuha man yung iba, kuha na sila sa Manila doon. Sa Manila. Kasi doon sa Manila marami. So, as of now, ganyan ang situation. Okay, so thank you for enlightening us, sir. Question coming from Edgar Soronda. Okay, sir. Okay. Sir, dito sa area natin, sa Buanga din, meron ba tayong mga areas na kinukonsider natin critical talaga na we do not allow even candidates to do campaigning in those areas? Sa Atua, wala pa. Wala pa. Ang nakakaalam niyan is yung nasa Tripoli SB area. Sila ang nahabalo kung ahadapit sa ilang lugar dito ang delikado. Sa ato dire sa first and second district, wala tayong problema. So, sa Tripoli SB, wala pa yung recommendation. Kaya base nun yung mahitabuon field nga, harangon ang grupo ng campaign kay dili pasud kalra. Wala. Doon na lang tayo gamay nga kuan, i-suggest katong mga gustong mag-rally sa mga critical areas, katong mga bukid na kaayo, wala man gali mo'y security nga personal, pero pwede tang mag-request sa local police. So, hindi na ang tao ang ginasecure, kung dili ang crowd na, ang katawhan na. Yan man ang first and foremost trabaho ko sa police, good security sa tanan. So, dili lang sa katao, nandito pa rin kami. Pwede paghihapon kami i-request. Okay, thank you so much. Aray na po ko ni Attorney Thomas Valera. Sir, Ganban, Comelec Ganban, it ties up with the police also kay mo ask mag-permission to carry firearms. Mga politiko o mga businessmen siguro. Dito sa province, sir, merong maraming nag-apply, approved by the Comelec, at saka meron bang maraming mga politicians na nag-ask ng special escort para kasi under threat sila? With regards sa gunban, absolute ang gunban na walang exemption ibibigay. So, hindi naman pwedeng maka-apply. Instead na mag-apply ka, doon ka maghingi ng security. So, lahat ng application for security, ang sa amin dito, endorsement lang. And then, pinu-forward sa regional office for approval sa Manila. So, actually, wala pa akong natatanggap na na-approve. But in-extend lang yung temporary nila sa kanilang mga security. So, that is the situation right now. Yung sa mga politicians, sir, under threat, wala pa kayong na-request? May mga request nga, pero lahat naman ng request ata, wala namang na-turn down. So, namingi ng security. So, binigyan naman. Pero temporary lang. And then na-extend because until now, hindi pa dumarating yung approval ng Comelec Manila. Okay, sir. Attorney Matoy. Can we ask
Attorney Valera o sa ato sa superintendent nga can we more or less can we not make public who are these candidates or politicians who are requesting for exception to the gun ban para maibala na to, no? O authorize mo sila og dili, and who as the persons who are being assigned to them as security. So more or less we will know. That to be fair, no? Pananditan, pinadagan sa kandidato, wa man gani tao'y pusil, wala po yung security. Then lakaw-lakaw tag inusara, then wata kabalo nga kanida sila, mga exempted, then kuwan yun sila. So there should be proper identification. So at least we will know nga they're legitimate escort, that they are also legitimate authorized to carry firearms. So to have a playing field. Ako, I'm not going to ask for those things, no? But at least I'm also aware who are these guys who are also authorized to carry. Kaya sometimes nakita nimo ng mga ubang mga kandidato pas silang tag one battalion, tagpila ka kuan, dayon kami taon wala yun. Ni Alpirel o Popo paya mo. So are you open to this, sir? Actually, yung policy ng commission dyan is hindi nila nire-release yan. But yung sa gun ban, wala talaga. No, sa security, dalawa lang yan. Oo. And kung ano yan, dapat naka-uniforme talaga. They should be in uniform. So, are we to understand, sir, that kasi according to you, only 2 policemen will escort a particular candidate. So, are we to understand that if a candidate has many policemen or armed guards guarding them during their sorties, are we to understand that they are under threat? We have to differentiate kung itong mga pulis nito nandiyan lang for perimeter security. Iba yon sa yung sumusunod-sunod na kung may mga rally, ipuntan, pwede silang humingi ng kung maaari i-secure ang lugar. Pero yung susunod-sunod sa kanila, ibang usapan yon. Okay, thank you so much. Yes, Edgar, yung pangutana? Okay, Adit. Sa PNP, no, mura og dali kay na to ma-identify. How about, doon na magoy mga instances, sir, na aside sa PNP na pay mga SKA, KAPGO nga, kung isa man sila, kinsa may nag-allow nila nga mo kulong sila sa mga kandidato, ma-escort sila sa mga kandidato. As of this time, wala na tayo gi-allow sa SKA, wala sa KAPGO. Army lang at saka PNP. The most that we gave as of this time, 2 lang. Ang kadaghanan ganit, tig-isa na lang yun. Is there a possibility, sir, nga ang Army, instead of a regular Army, is KAPGO ang ilang Election period, wala na. Election period, wala na. Bawal na yan. Nakuipata na lang, sir, kay simba ko lang pa sa nahitabo sa Timunan, Quezon. Kani mga army, walay appeal sa checkpoints ninyo sa PNP o sa COMELEC, kani sa gun ban. Wala. Or namoy gideputize po nga military, mga army, to go with the PNP and COMELEC checkpoints. Depende maguna siya, good kay dunay panghilahanglan o dunay insidente sa usa ka lugar, authorized pa rin sila for the pursuit of peace and order para madakpan tong dunay ilang threat, dunay insidente, bisan gani makahimo sila ilang kaugalingon nga checkpoint, even without coordinating to us. Kaya may incident doon may panginahanglan, instant na panginahanglan. Pero as long as possible, tanan na checkpoint as of this time must be coordinated with the COMELEC. Yeah, so doon ay proper coordination, sir? Yung Army, they can conduct checkpoints in the areas where they are assigned with notification sa election officer namin. So, I have always emphasized during sa command conference namin last time na if they are going to set up checkpoints, mobile checkpoints, inform ang election officer namin, even if it is already night time. So, kung talagang gabi, alanganin na yung oras, punta lang sa munisipyo, at least kung hindi alam ang bahay ng iyo namin, kung hala ang bahay dyan sa lugar na yan, maglagay lang ng notice doon sa pinto na last night we were here to nagkanda kami ng election. Kasi kung minsan hindi mo man, magkaroon talaga ng ibang instant na, no? So, notice lang talaga. Okay. Yes, Attorney Matoy. Going back to my previous request, pwede ang checkpoint ito, since that is under the police,
should be with their uniform, dili camouflage. No? Because when it is camouflage, we do not know unsang forces sa sila gikan. Do you think that is possible, Atty. Valera? You know, ang experience ko diyan nung nandoon pa ako sa Maguindanao. Bantay ako ng may dalawa akong escort na Marines. Nung gabi na, may dumating na isang jeep na naka-camouflage din. I was happy. Sabi ko, dinagdagan yung security. Sa jeep Doon ako nag-stay sa isang jeep na yun. Tinawag ako ng Marines. Sabi niya, uy, dito ka. Bakit? Dinagdagan ka kung security natin. Hindi yan natin. Bakit? Security yan ni Andal. Isang jeep na camouflage. Pero ang ano kasi diyan, titingnan mo pala yung may mga different design yan Tapos may patches yan. Yung palang official uniform din nila yan. Yung camouflage na yan. Pero iba pala ang camouflage ng Marines, iba yung sa Army, iba yung sa Police. Ang tanong diyan, merong mga ibang government agency diyan na nag-wear niyan. Siguro hindi na sila authorized. Pag hindi na authorized, I think may violation na yan sa sa revised penal code So yung authorized lang siguro na mag-camouflage, yun dapat mag-camouflage. Bitaw dit, okay. Kinong camouflage, mura o gamiton lang if you wear camouflage that is green, sa ito ba, naka sa jungle. That is for operation. If you wear camouflage ka medyo brown, that is for the desert storm, no? So there is no need nga unya ka sa urban areas mag-camouflage ka kay may camouflage para sa urban. Sa imong camouflage building pod. Litrato sa imong sinina mga building mo na imong camouflage mo o mga sakyanan, di ba? So I think we have to put it in the proper perspective, and we're very happy that Attorney Valera is very receptive, no, to all of this. Now, which some probable future problems can be averted, no? Og si the superintendent po, no? Okay, thank you so much. Mas friendly pa tanawon ang mga checkpoints. Because when you see a policeman, it means nga that is for peace and order. But when you see somebody in camouflage, parang naka sa battle front, di ba? I mean, that is the perception. In fact, we are always saying more fans in the Philippines. Then the friendly ta kayo. But when tourists will see you in camouflage, that will turn them off, di ba? Bisa kita gani nga taga Philippines na gyud, taga dire baka kita tao ga uniform mura tao basig dunay operation, no? So we become worried kay anytime basig mo buto then hapa ta. Pag hapa makita ka talawan on hapa. Correct yun. So, another question po, no, regarding police nga, kuwan po sa COMELEC. Kanini ang alertness, kaya kung taga na alert, kanang panalitan ba, ingon magkagod nga, probable watch list, okay? So, when worst comes to worst situation, doon ay report dito ka, dinalian nga kinahanglan og so tawag kanang support kinahanglan og na term ninyo reinforcement okay unsa bay inyo na alert mo diretso nga maka-reinforce dito or mga pa mo wa ra may gasolina wa pa may sakyanan kulang among logistics so are there any reasons this early nga kinahanglan nga inyong kumbaga i-address, i-overcome ninyo kay para pag-abutan ng panahon naitaan reinforcement ito, diretso gid mo. Alert jud kayo, action agad. Yes, duty bound jud ang tanang pulis kung asa man dapat ang panginahanglan nga mo respond me. Dili na reason kung walay gasolina, walay sakyanan, mangita may sakyanan because mo gini trabaho na mo. So wala na reason nga mo balibad mi kay di mi pwede mo balibad. Duty bound give me mo respond kung dunay panginahanglan. That is also one of the reasons why na ang atong PPSC kanunay dunay tao diha sa campus sa Pikas kana nakapatig. Kani sila gud nga mga pulis, wala ni sila issue nga short firearms. So long lang gid ning ilaa para magud mo on combatant magunit sila baga mo respond siya sa mga dagkong problema sa atong probinsya. So tag-as ka kung sila lang ilaa. So naa sila mga ining best so dan nagbala tapos kung gamit sila blue mga tusok sila ato muna nga somehow gi-authorize sila nga mugamit sila lang authorize musuot og patig
lain ang patig sa Army, lain ang patig sa Marines, as what I had said. Pero sa mata sa mga ordinaryong mga civilian man go, dili jud ang pag-identify kung unsay police, unsay army. Pero sa amo, no na siya walang problema. Mao na siya usahay nga magsuot gina sila og combat ready gina sila. Sila mag-respond kung dunay panginahanglan. So, noon wala man po na sila dili nga mo gamit og katong blue nga uniform. Pero basically mao na ilang authorized nga uniform isuoton. Okay, not to be confused with the military. Oh, kaning Yan, Tony Matoy. Ganun ko ba dito sa kadugayan na ganito panahon, yun, long time ago, until lang mura itong struktura, mura di pa kaayo gusto, no? Kaya ganun kong police pa is national in scope, di ba? National in scope. So meaning, civilian character. So sa tabad, dipolog, katipunan tanan, mura nila usaran ni sila, no? So, usually good, uguna hitabo kita karon sa usa ka barangay, no? Dahil mga reinforcement, doon na may mga region nimo, mo kato identified unto nagkinsay na ang area ha. So tawag dayon nga patrol in that area, please reinforce. Dili na kay gikan pa sa kampo ana. So ang imong reaction time is very fast, no? But until now, I think just like a civilian organization always in this area, no? Itong military. Because if we can have this, dali kaya itong reaction, di ba? So, national scope ko na. So, meaning the police in Manila have all the control. So, murag i-zone bitaw. So, pag hitabo kita sa punta, ingon na yung okay, patrol in the Ulingan, reinforce. Di dali ra kaya, di na paabot sa kampo, no? So you are doing that as Superintendent Sirialis. Depende maguna siya sa panginahanglan. Kung kaya ng isang maliit na station within 21 lang katao ang andoon na assign, pag kaya nilang mag-respond, dili na kinahanglan mo tawag pa sa camp. Kaya raman nila i-respond, i-react ang situation, i-contain ang situation. Pero at least ito paano doon natin i-standby force sa kampo. Pero basically sa mga reaction, mga police calls diha sa mga municipalities, ang local police lang, di na kinahanglan kampo pa. Sabi ito, maglaway ito, no? Tanaw ito ito, mga sa TV, nga, sa karab ito, mga news, no? Sa laing nasod, nga usara na ka patrol car. Pero usara ka buok, usara ka buok suspect. Di ba na sila mudas magdiretso, mga hindi nag-back up, no? Dagan na yung mabot, dali ra kayo. Hopefully we can have that, no? So, pero pagkakaroon ko taon, atong police, kung yun, ill-equip, no? Igol ang sulugoon, ayun, ang sweldo, bubo pa jod, no? Then we demand too much from them because of security. I think that is unfair also to the police. Okay. Thank you so much, Attorney Matoy Barinaga. I would like to ask this question to Attorney Thomas Valera because lately, it's in the news na yung 3 PCOS machines yata yun doon sa hotel na iniwan intentionally or naiwan ba yun? Because it is out of order allegedly and it was also being clarified by Commissioner Sixto Brillantes. Along that line, sir, walang danger na ang PCOS machines ma-pirated or ma-stolen in any areas of your responsibility? Dito sa Pilipinas, rumors have a way become fact, in fact become rumors. Now, yesterday sa Philippine Star, nationwide daily, merong isang columnist, he made something out of it yung nangyari na yun sa Tugigaraw, Cagayan, na itong meron nag-umpisa na raw yung cheating sa PCOS. In fact, he called the PCOS, hindi PCOS machine, kundi TICAS machine. Hindi niya naman verify ang news na nagseminar yung Comelec sa hotel na yun. In fact, kami nagsiseminar ngayon sa 2 hotel dito sa Dipolog. So, yung mga PCOS machine, nakastore din sa isang lugar dyan sa hotel na yan. Pero pinababantayan namin yan. Diyan may natutulog din kami dyan. Now, it seems na yung explanation doon na nagkamali yung hotel staff mismo na yung binigay na room, supposed to be nire-rent pa yun ng Comelec, pero walang tao sa loob, binigay doon sa guest na yon. So, in fact, ang nung dumating dito yung PCOS machine, immediately nag-request ako sa
police na kung pwede mag-send ng security na sa amin dahil nandoon na yung PCOS machine. And kasi sinabi nung staff ko sa opisina na there was, in the past, mayroong attempt na i-open yung opisina, hindi lang na-open. That's why kailangan ang security. So, talagang kami, minamandate talaga na ma-secure yun. So, sana doon man lang sa news na yun, kinausap mo na yung provincial election supervisor, tinanong. Yung problema, hindi nila tinanong, nag-news lang sila direct pa. Correct. Follow-up lang, little only, sir. Are we assured that under your guidance, we are speaking of Zamboanga del Norte only, under your guidance, command, your leadership, and what do you call it, secured talaga ang lahat ng PCOS machines na na-assign dito sa Zamboanga del Norte under your management para walang duda talaga, hindi masabotahe ang PCOS machine, hindi ma-pirated, hindi ma-stolen, hindi makuha yung yung a little gadget dyan na para mag-operate, wala talaga. So, assurance. Actually, ang security niyan is talagang yung kailangan namin, yung tulong ng pulis. Kasi kung kami lang, pag mayroong armas na, hindi namin talaga mapigilan yan. So, but one of the things that I am doing now is that whenever, and not only the PCOS machine, whenever may mga election supplies na dumating, kasi as of now, mayroong mga election supplies na dumating sa provincial treasurer. So, sinulatan ko ng provincial treasurer na kung mag-withdraw itong mga supplies na ito at subject ito inventory, i-invite the political parties. So, with regards sa training namin, in fact, nag-invite rin ako ng observers para makita nila sa ating mga citizens, in fact, sa political parties, na kung gusto nila magpadala ng observer, pumunta sila doon, so makita nila kung ano yung ginagawa. Meron bang transparency? Kasi pag wala, hindi mo in-inform yan, baka anong ginagawa nila doon? Pero kung iba, kung makita nila. So, yun yung mga isa sa mga safeguards na inaano natin. So, yes sir, before you, may we get the reaction from the Philippine National Police about the security of the PCOS as requested by COMELEC? Ma'am, dili may kaatras. Kasi kung may mangyari dyan, sagot pa rin namin. So every time we will be requested to respond to secure dugang trabaho sa pulis. As a matter of fact, as of this time, pito na kaadlaw amo ang gi-plan na mag-secure kami sa mga PCOS machine. 3 days before sa election day at saka 3 days after kasi dapat i-recover pa yung mga PCOS machine na yan. So, dugang man trabaho sa kapulisan pero kung para man lang sa kahusay kahano, kahapsay sa election sa atong kalihukan, then magmugot magaling pero padayon paghapon ng trabaho ang pulis. Thank you so much. Attorney Matoy, please. Edgar. So for short bit, sa ito ba, the wish of the COMELEC is the command of the PNP. Correct. Okay. Sorry, The Attorney Valera, situation. And the most remote possibility that one of the PCOS might not be operational. It may not operate on the day of the election. Do you have any contingency that election will proceed, or will it be declared failure of election because there can be no election in that particular precinct? Actually, meron mga reserve na PCOS. Na ang problema dyan is talagang kulang yung PCOS nationwide. So, hindi natin talaga ma-avoid dyan na come election day, merong hindi magpa-function. In fact, nangyari na yan. So, hopefully, there will be enough reserve. Ang problema lang dyan is kung yung masira, yung very remote na talaga na there is no time to deploy the replacement. So, ang procedure dyan is continue yung voting. Shading lang sila. Yung feeding ng ballots will wait sa arrival ng replacement. It means that the PCOS probabilities that it can be fed. Oo, mapid.
only it cannot, Ang it pag-send cannot lang. count. It cannot No, there is even the possibility na hindi talaga Dili makafeed. hindi makafeed, hindi na mag-accept talaga nag-breakdown siya. Pero may isa diyang reason na sometimes hindi siya makafeed because marami yung nag-stack up doon sa bottom ng ballot box. So ang instruction ko sa BI is i-shake yung alam naman nila, sinabi nila, anong ginagawa nyo kako pag hindi nag-fall down, no? Sabi niya, sinishake lang. But sabi ko, doon tinanong ko, meron bang instances na hindi madala shaking? Yes. And then ang answer nila is, what did you do? We opened the ballot box. May padlock man open, saka pinupush yung para mag-fall down ang balota. Ang problema ngayon ganito, wala kaming padlocks, plastic seal. So pag binrake nila yung plastic seal, wala na silang isisil uli. So ang ginawa ko, nag-query ako sa Manila kasi yun ang feedback sa amin ng BI eh. There are instances na talagang you have to open the ballot box to press the ballot. So yung Manila wala pang sagot dyan. But there are also instances na hindi ganon yung cause ko ni talagang ayaw mag-accept na talaga. Nag-breakdown talaga yung machine. So in that case, kailangang palitan talaga yan. So meron kaming reserve niyan. But ang problema lang, I do not know pa as of now kung ilan yung reserve na available. Because as yung pan-training namin, meron na kaming 5 na hindi talaga mag-function. Pinabalik namin sa Manila. So, it's okay if the PICOS, mo stack up lang, and then you can shake, rattle and rock. Okay. But in the event ka, di good mo function, no? And then there is also reserve coming. What will happen? I mean, kay kulang PICOS. Worst scenario. The worst scenario nga. Continue talaga ang boto natin yan. So in what? Shading, ipashade lang sila. Kaya naman ang balot. Yeah, you have the ballot. You have the ballot. Shade lang. You shade, and then you have a special box where you place. Ang dyan, kung talagang wala na, matagalan, lagay na lang sa loob ng ballot box. So, Meron naka-standby na ballot boxes. Hindi naman yung ballot box talaga eh. Okay. Ilagay na lang sa ballot box and then wait na dumating ang PICOS machine. The big good maabot, closing na. Is it possible nga the counting will be manual? That is always a possibility kung talagang mag-breakdown na. Meron kaming resolution last elections when to resort to manual. So, the counting. The counting. In fact, meron kaming tinatawag na random manual audit, 1 precinct per district. So, the procedure sa pag-manual audit, yun din ang procedure niyan sa pag-manual count. Okay. Thank you. Daghan kayong salamat. Apiki na atong panahon, may gani ka extended kay ta, kay ulay buta ni so good. Salamat kay sa management, no? Sa DXDR, si Mr. Richard Villaronte, nga to apod gani si Ariel karon abog monitor nato, no? Kaya panmana sa manager, no? Consent. O gingon si Danilo dito sa station. Mangayo na lang kita mga parting words gikan sa atong mga bisita karong buntaga. Ay apil na lang ang inyong mga reminders, announcements, sir, kay haron ma-carried ni nato para sa ato ang kapihan sa Dipolog edisyon karong Domingo. So we will start with Police Superintendent Diven Sirialis sa atong Philippine National Police. Puran in behalf sa ato ang OIC Provincial Director, si Police Senior Superintendent James Mejia. Nanawagan kami sa mga unrenewed license ng firearms natin na karong eleksyon na silos kayo ang PNP magbukod niya itong mga tao nga wala mag-renew sa kanilang mga license. We are now studying kung anong magawa namin na if we can file some kind of case niya itong mga tao nga wala na mo renew sa ilang firearms. So, pakiusap lang, sana mag-renew na ta katong mga tao na wala mag-renew for so many years. Mayroon maganda mapalit good. Pag naabot na ang firearm, dili na takabalo mo renew. So, wala pa tayo nahimo nga president kung unsa igi atong mahimo. This time, pinag-aralan na yan ng police. So, watch out mga kasilinganan katong na mga firearms. So, sa atong kapihan, naging salamat sa inyong paghatag og panahon nga kami makapadayag po sa amo ang problema sa PNP. Thank you and good morning. Yes, thank you so much also for coming, Police Superintendent Diven Sirialis. I hope you will come back in the future, nearest future. And also to
Attorney Thomas Valera, our Provincial Election Supervisor, COMELEC, here in Zamboanga del Norte, sir. Parting words and announcements. Again, thank you for inviting me here. So we will always be available to the media to clarify certain things that you want to know about elections. So what we want is yung bang transparent ang lahat. So that is why the political parties are always invited sa kanilang mga watchers kung ano yung ginagawa namin. Okay, yung peace covenant tomorrow. Yes, nakalimutan natin yun. That will be tomorrow yung peace covenant sa Camila po. 1 o'clock in the afternoon. Okay, thank you so much, Attorney Thomas Valera, ato ang Provincial Election Supervisor sa Commission on Election. And then from the panel, exclusive from the panel, absent si Mr. Ronilio Boili o si Consial Ruben Ligorio. From the panel, Okay. Attorney Matoy Barinaga. Mayo kay gisulo na ko. Yes, exclusive na ni Ron. Ako lang itang ahog ng mga public the listening. Nga unta, they should listen, no? Kay talagsaon kay nato nga si Attorney Valera o si Superintendent Seriales, sige nato. Because this is a forum nga makakuha ta og mga information. O doon na sila mga question, kayo, basta hindi naman ko maka-attend no? I cannot be their lawyer anymore. Pwede nga, ilag yung ihatag nimo, i-text ba, isulat ba, kay the two gentlemen are always ready to answer, no? Para wala bitay inyong tanga dunay dapig-dapig. So, baagi nida, kaya salamat og manamilit na lang putingali ko nga, this is my last voice on this. For the election period, for the time being. Rather. After that, I'll swing back. Thank you. You shall be back, according to MacArthur. Okay, doon na tayo may announcement kay, doon na hangyo ang Philippine Information Agency nato nga as much as possible mahimo ko sort of candidates forum held dire sa atong kapihan sa Dipolog. Pero dili gyud ingon nga candidates forum ko dili ingon ko nga kaya ako naman ang gi-inform ang COMELEC nga murag know your candidates. Ato lang ipresentar ang mga kandidato dire unsay ila ang mga programa forma di gobyerno kinsa sila unsa sila diara tataman and then ug dunay mga major issues nga concern pero mura gyapon kapihan sa Dipolog ra gyapon siya no. So welcome ang tanang kandidato dire, open ta sa tanang mga kandidato, tambok niwang bata tigulang, dili sila may nawaing kay ang kapihan sa Dipolog open to all. Especially so nga ang ato ang Philippine National Police, ang ato ang Commission on Elections, kanunay ra po diri nga mo bisita sa atong kapihan sa Dipolog. So hinaton ta nga we will in the coming days magkauban ta sa kanunay. Enta magdala na sila kaulong yung kape. Oh, kadala sila kagulong karpe. So, karong Easter Sunday wala tay kapihan sa Dipolog. Kay mag-enjoy po ta sa atong Easter Sunday with our families. But the first week of April, first Sunday of April, na natay kapihan sa Dipolog, dayon you just tune in kanunay sa DXDR, kinsa ato mga bisita ang mga panahona, kay just the same, ug mahimo ato ra gihapong madalas kanginan ang COMELEC para sa mga questions tanan sa mga kandidato, kay mao na mga panahona nga ang mga kandidato mosalida na sa kahanginan, no? Kay para sa eleksyon. Okay? So thank you so much sa atong mga suking mga tigpaminaw sa atong mga live streamers nato, no? So salamat nga to kang Tax Ilomba nga naa kanunay naguban ka nato dire si Edgar Soronda, Paul James Hakulan absent, Ronilio Boili absent, si Consial Ruben Ligorio absent, present si Attorney Matoy Barinaga, exclusive last day niya karon before election time. Salamat nga to kang Police Superintendent Diven Seriales on behalf of Police Superintendent James Buslig Mia. Daghan kay salamat sa Philippine National Police. O gingon man sa ato ang bago ra ni siya na-assign pero active, dynamic, dayon consistent, transparent ang ato ang bago nga Provincial Election Supervisor sa Commission on Elections,
Attorney Thomas Valera. Sir, I hope nga kada Sunday suki ka diri sir, diri ta magtambay sa kapihan sa Dipolog. Ilabi na the whole month of April para sa mga pangutana sa atong mga kandidato. Og salamat ni Danny Luod dito sa istasyon, ni Ariel Abog dito, og ingon man ni Richard Villaronte atong station manager. Kini ang inyo ang anchor and host sa kapihan sa Dipolog, si Edith 20 Rumong. Maingon kaninyo, happy Sunday, happy Palm Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Sa makausapan, inyong nabati ang tulumanon. Kapihan sa Dipolog.